Pag-observation, pagkadating ng 20, di ba't may kaya nga may petsa 20? Ibig sabihin, pag check noon at okay na, pwede sila na magtanggal ng gamot mo. Pag sinabi ng doktor, Kahit sabihin na lang natin, ganito na lang, kung gusto nyo na gusto ko talaga magpa-interview. Okay talaga ako Saan ipapakita. ka sa doktor? Sa doktor talaga. Pero kaso nga lang, Para malaman natin na ano. yun talaga kung no gusto nyo. tay, pagdating natin sa doktor, pagagalitan lang tayo. Yun pa rin ang sasabihin. Ganun. Kailangan Kasi uminom ng... may follow-up, pero yung gamot talaga, hindi na, hintayin na lang yung follow-up. Wala pong silbi yung follow-up check-up pag hindi natin tinuloy-tuloy yung gamot. Kaya nga po may follow-up, para Alam mo, ma-interview. anong dali Alpe, pinagpipilitan mo sa'yo. Yung follow-up, kaya may follow-up check-up, kailangan mainom mo yung gamot ng doktor na ibinigay sa'yo. Dahil pag-check niya, kung okay na, tatanggalin na yun. Ngayon, kung sa follow-up, sabi niya, ba't ano nangyari sa... Ako talaga sisisihin nun. Ano nangyari sa inyo? Bakit hindi mo naipainom yung gamot na binigay ko sa'yo? Yan ang ayaw ko lang kasi ang inaano nyo sa isip, negative. Wala kayo sa Iba na nga positive. to. Iba na ang ano niya ngayon. Hindi naman ganyan yung ano. Yung pag-inom, hindi niya pag-inom ng gamot kahapon. Opo. Maghapon. Ito na ang ano. Maghapon pala siya hindi uminom gamot Maghapon, kahapon no? hanggang ngayon. Umaga nakainom pa ako, hapon hindi na. Oo. Pero At sinasabi saka sa nung inyo, isang okay gabi, talaga. nung uminom ka, ang napansin ko sa'yo nung isang gabi na uminom ka, imbis na magpahinga ka, parang winala mo yung gamot dun sa gabi, nag-bike ka. Pinagod mo yung sarili mo, kaya useless yung gamot na ininom. Kaya dapat tayo, Umuwi ka. gabi. wag muna siyang mag-bike, wag muna siyang mag-cellphone para wala siyang iisipin. Alpe. Tanggalin ninyo yung bike, tanggalin nyo yung cellphone, dito lang siya sa bahay. Wala siyang gagawin tayo kundi matulog, kumain, take ng gamot dapat. Paano nga yun ito? Ayaw namin ng gamot pa ngayon. Maaaring ngayon tayo, magagalit siya sa atin, pero pag gumaling na siya, maintindihan din niya. Oo nga po. Yung ganyan sitwasyon, hindi natin magpainom. Painom yun tayo. Yan lang tayo. Pasensya na po. Kaya po kami na punta dito dahil gusto namin talagang i-check pa ulit at tinitin. Kasi gaya na sinabi ko, minumonitor po namin kayo. Sana maintindihan nyo. Yung sinasabi ko tayo po ang masusunod, hindi po yung pasyente. Kasi yung pasyente natin is wala pa sa tamang kaisipan talaga. Alam ko naintindihan nyo ko tayo. Bilang magulang, alam ko, kumbaga, hindi ka makapag-isip din ng tama. Pero nasa likuran mo kami, gaya ng sinabi ko, nakasupport kami sa'yo. Back up kami para mas lalong tumibay ka para sa iyong mga. Yan nga ngayon ang ano ko. Yung pag hindi niya yun makagabi ng gamot. Pero alam mo tayo, ganyan talaga yan kasama sa buhay yan. Ang importante, nandito ikaw bilang ama. Kasi hindi kami makakagawa ng paraan, mga bagay-bagay kung wala ang ama, magulang. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang magpa-high blood masyado. Ito problema natin ngayon, nilayasan na tayo. Saan nagpunta? Dumiretso na dun. Nag-bike? Oo. Doon lang banda yun sa tao. Kaya nga. So, yung itsura ngayon ng anak ko na yun, pinapaliwanagan natin na mag-inom siya ng gamot na yun. Parang ayaw, hindi niya mag-inom ng gamot. Kaya sabi ko, na kaya maganda kung ayaw mong uminom ng gamot. Kasi kung ayaw niyang uminom ng gamot, ayaw niyang uminom ng gamot, ang doktor ang pwede magpaentuhan niya siguro. Kaya lang, ang labas na kung ano siya, observation siya, i-admit siya doon. Hindi po siya i-admit tayo pa rin. Kasi kung painom mo gano'n, hindi na pwede na pirasahin ko dahil ganun ang mangyayari nun kasi danas ko yung sa asawa ko pag ayaw minang kahit na sabihin kung hindi mo kailangan mo yan. Ayun ano. So ito mga kababayan, mga kabarangay, kararating lang ni tatay tsaka ni Aljon kasi recognition. Kandakawal po. Ha? Kandakawal. Contact Award. Congratulations. No? Kaya lang, problema namin mga kababayan, si Alpolivic. Yun nga po, mula nung nagkaroon siya ng cellphone, tsaka nabawi yung bike niya, naging busy siya, napagod. At sabi ni tatay, kahapon pa pala, hindi nag-inom ng gamot. Kaya pala kahapon, punta namin dito, iba, sabi ko parang iba yung timpla. Oo.
Paano kaya ito? Moving tayo doon tayo sa pagpapagawa ng hanap buhay ninyo. Sana, di ba? Yan yung usapan natin. Kaya ingatan nyo po yung motor nyo tayo, ha? Opo. Baka pagtripan niya yan. Hindi naman. Kasi Oo. talagang disidido si tatay na sa pagtrabaho. Opo. Yung problema niya, yung ayaw ko din ng gamot. Okay na sana kasi mas maganda yung dire-diretso niya na sana umiinom kasi yung kusa kasing inom, yun talaga yung yun talaga magandang kalalabasan. Opo. Pero kung ganyan na Pero kaya po siya tayo nagkaganoon ng epekto ngayon kasi naka-stop siya ng gamot. Kaya nga yun ang lagi kong isinasabi, hanggat maaari huwag kayong papayag na mag-i-escape ng pag-inom. Kasi kabago-bago pa lang niya eh, 'di ba? Kaka-start pa lang natin ng painom ng gamot, okay. in-injectionan. Wala pa naman Opo, hindi yung una. Unang-una, 'di ba, okay. in-injectionan yun eh. Bago ka dumating tay, napa-injectionan na siya. Okay. And then, nung dinala nyo po dyan sa pagamutan, binigyan siya ng gamot. Kaya, Oh, ngayon, na-stop ninyo yung gamot kaya. Diba? Tinurukan siya. Opo. Diba galing siya doon, hinuli siya doon kasi nakabasag siya doon. Kinuha siya ng mga pulis, tapos dinala ng pinaturukan para naging kalma, naging maayos. Opo. Kaya di mo kinabukasan nandito, okay? Ano po, maingay po siya nung una po. Oh, 'di ba? Yung unang punta ko dito maingay. 'Yon. Tapos pag na-escape yung gamot, babalik na naman. Kaya 'wag tayong papayag na magkaroon ng escape. Kasi 'yan, pag pahaba ng pahaba yung hindi niya pag-inom, patapang siya ng patapang. Palala ng palala. Yan ang po ang mangyayari. Pagka hindi siya uminom ng gamot sa akin, tamo hindi na siya pipitin din doon sa doktor. Yun pala nang i-advise sa atin ng doktor. Ganon talaga i-advise sa inyo tayo. Hindi siya yun, parang hindi siya makalayo, kukornerin ko siya dyan sa nanay. Opo. Sa nanay. Dito lang siya sa bahay. Hindi, kung ano bang ganyan, lumayas. Hindi ko, kung nandito lang, hindi ko rin makukorner yan. Kailangan wala siyang bike. Kasi pag may bike, malayo nararating niya. Tingnan nyo, pagod na pagod. Nanginginig yung katawan niya. Dumating. Tapos walang cellphone kasi paggabi sa cellphone naman siya. Kaya pagbawalan muna natin siya maghawak ng cellphone. Yun nga yung plano ko na sabi ko para hindi magselos yung isa sa... Kaya rin ba ang kukunin ko yung cellphone, pati itong sa inyo, tatabi ko. Pwede naman mag-cellphone pag hindi niya nakita. Kayo, okay lang. Pero siya talagang bawal. Babalik din naman ninyo sa kanya kung magaling na siya. Ano nga, paggabi pagkaalis nyo pumunta doon, yun ang nangyari sa paggabi, pag-alis niya, di ba, tinanggap naman niya yung mga paliwanag. Opo. Nag-cellphone na. Hindi nag-cellphone, pumunta ron, hamiga. Tingin ko, malalim yung niya, iniisip niya. Sabi ko, bakit? Di ba, pinaliwanag naman sa'yo kung anong dapat mo na natin gawin. Sabi niya, iniikpitan niyo ako Sabi ko, iniikpitan hindi ka naman iniikpitan kasi pinapaliwanag lang na Pagka ganun tayo, pagka tahimik siya, aamuhin nyo lang. Huwag nyo nang ipaalala yung mga usapan. Puro magaganda na lang ikwento nyo. Huwag nyo na siyang pagagalitan. Huwag nyo nang i-recall yung ikinakasama ng galit niya. Parang, sige anak, pahinga ka na. Pahinga na tayo para bukas magluto tayo ng ganito ganyan. Masaya ako na magkakasama na tayo. Yung mga ganun ba? Huwag mong uulitin yung pinag-usapan na parang sinusumbatan mo siya. Lalong magti-trigger. Anger, yung galit niya, lalong Pag sinabi yung hinihigpitan niyo ko, sa psycho reverse ka tayo. Hindi ganito yun na. Ganon, yung makapasok. Pag sinabi yung, ano ba yan, bakit ganito? Ay, hindi na, ganito yun. Kasi alam mo, ayoko mapahamak ka, kaya gumagawa ko ng paraan. Puro mga, ang atake mo, pag alam mong nagagalit na siya, ang atake mo sa kanya is pasuyo, pagmamahal, pag-aaruga. Yun ang banat. Pero pagka nagsabi siya na, sinabi niya sa iyo is, pansin ko kasi tayo, ganito, hinihigpitan ninyo. Ang sagot mo siya, hindi ba yun yung pinaliwanag nila sa iyo? So, lalo kayo magsasalubong. Pag sinabi niyang ganun, may sinasabi siya, psycho reverse ka, pagmamahal lagi. Diba? Ang pasok pa ganyan. Hindi pa ganyan. Kasi pag ganyan siya sa'yo, may sinasabi siya sa'yo, tapos sasalubungin mo, magsasabong. Psycho reverse, pagmamahal.
Okay? Ganun po yung pag-alaga sa mga may ganyan. Ayos na sir. Okay lang yan, huwag mo masyadong intindihin tayo. Kasama to sa buhay natin ng alam nyo po, alam kong mangyayari yung mga ganitong bagay. At least nakapag-usap tayo, nagiging aware at nagiging handa kayo. Di ba? Sa pagkaalam nyo nagwawala or what, yung mga matatalas na bagay dyan, itatago nyo lang. Di ba? Maging advanced din kayo. Pag nagwawala, huwag nyo sasalubungin. Layo nyo lang yung mga bagay na hindi dapat masira. Okay? Huwag nyo sasalubungin kung hindi nyo kaya. Pwede naman, yung, halimbawa, kung kami, alam na namin yung gagawin namin, sanay na kami. Pero pag kayo, ang gagawin ninyo, pakalmahin nyo lang, ilayo nyo yung mga matatalas, tala nagwawala, lumayo ka, baka mapukpuk ka niya, or what, ganun lang po yun. Huwag mong sasalubungin, huwag mong ikakatwiran yung mga pangaral namin or yung mga rules na binibigay namin. Huwag mong isusumbat pag siya yung nagsisilakbo, yung parang may galit siya. Di ba? Okay? So yun mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung ganap sa hapon habang kami nandito. At minomonitor nga lang po natin kasi nadaanan naman natin to pag uwi. So wag po tayo mag-alala, bukas babalikan pa rin natin. At I'm sure naman marami pa silang pagkain. Okay. Ayan. Maraming salamat mga kababayan and God bless po.